Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayak ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Huwag kang manalig sa iyong kayamanan at huwag mong akalaing dahil sa salapi mo'y hindi mo kailangan ang sinuman. Huwag kang padadala sa labis na hangarin na makamtan lamang ang gusto'y kahit paalipin. Huwag mong sabihin, wala kang kinikilalang kapangyarihan, sapagkat darating ang panahong sisingilin ka ng Panginoon. Huwag mo ring sabihin, wala namang nangyayari sa akin matapos akong magkasala. Ang Panginoon ay di nagsasawa ng paghihintay para lapatan ka ng parusa. Huwag kang mahirati sa pagkakasala dahil sa pag-asang lagi kaniyang patatawarin. Huwag mong sabihin, walang katapusan ang kanyang habag. Patatawarin niya ako gaano man karami ang aking kasalanan.
sapagkat kung siya'y marunong maawa, marunong din siyang magalit, at mariin siyang magparusa sa mga makasalanan. Magbalik loob ka na agad sa Panginoon. Huwag mong ipagpabukas ang pakikipagkasundo sa Kanya, sapagkat biglang darating ang araw ng paghihiganti at mapapahama ka sa oras ng pagsusulit. Huwag kang manalig sa kinamkamong kayamanan, sapagkat gagamitin niyan laban sa iyo sa araw ng kapighatian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sino mang taong ang laging adikay, pagtawanan lamang at hamak-hamaki ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwang dahot laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoong tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya ay natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanggapin niyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo.
Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag, ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ng lasa, paano ito mapapaalat uli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin, at sa gayoy magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin natin ang Poong Jesus Nazareno. Sa isang pelikula ni John Lloyd, nasambit doon, minsan, sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti. Uulitin ko ang sabi sa pelikula. Minsan, sa kagustuhan nating maging magaling, nakakalimutan nating maging mabuti. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo na maging mabuting tagasunod ni Jesus. Walang masama sa pagiging magaling, ngunit hindi dapat makalimutan na maging mabuti. Kadalasan sa pagiging magaling, ang nagiging sentro ay ang ating sarili. Ako, at ako. Kaya nga madalas nakakalimutan na maging mabuti. At minsan pa, sa pagiging magaling, nadadala pa natin ang iba sa pagkakasala. Sa pagiging magaling, nahihila pa ang kapwa sa pagkakamali. Sa pagiging magaling, kayang bigyan ng paliwanag kahit na anong pagkakamali. Sa pagiging magaling, ang baluktot ay kayang tuwirin. Sabi ni Jesus, ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Napakasimple ng isang basong tubig, ngunit sa mata ng Diyos, ito ay mahalaga. Ang ating maliit na kabutihan, isang ngiti, isang dasal para sa iba, isang tulong sa mga nangangailangan, pagbisita sa may sakit o nakabilanggo, ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Dito sa atin sa Quiapo, nakikita natin ito sa araw-araw, ang mga nagbibigay ng pagkain sa kapwa, ang mga nagtitiyagang mag-alay ng panalangin para sa iba. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang simpleng kabutihang kaya kong gawin ngayon upang mapadama ang pag-ibig ni Jesus? At sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, napakatapang na babala ni Jesus. Mas mabuti pang talian ng isang gilingang bato sa leeg at ihulog sa dagat ang sino mang nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Kaya nga dapat nating suriin ang ating mga kilos. Nagiging dahilan ba tayo ng kasalanan ng iba? Sa ating salita,
sa ating kilos, sa ating halimbawa? Hinahatid ba natin ang iba sa Diyos o inilalayo natin sila? Sa ating pamilya, trabaho, sa ating lipunan, ipinapakita ba natin ang tunay na pananampalataya sa ating kapwa? Mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Paano ko mapapalakas ang pananampalataya ng iba sa halip na maging sanhi ng kanilang pagkakasala? At narinig din natin sa dulo ng ating ebanghelyo ngayon, ano ang sabi ni Jesus? Mabuti ang asin, ngunit kung mawala ang alat na ito, paano ito mapapakinabangan? Ang asin ay nagbibigay ng lasa at nagpapanatili ng pagkain upang hindi ito mabulok. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging asin sa mundo upang bigyan ng lasa ang buhay ng iba sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad, katarungan at kabutihan. Ngunit, kung tayo mismo ay matabang sa pananampalataya, paano natin ito maipapasa sa iba? Kaya nga, tanungin ulit natin ang ating sarili. Paano ko mas mapapalalim ang aking pananampalataya upang maging liwanag at asin sa aking pamilya at komunidad? Mga minamahal na kapatid, malinaw ang hamon ng Ebanghelyo. Maging tapat sa maliit na kabutihan, maging maingat sa ating mga kilos at salita upang hindi tayo maging sanhi ng kasalanan ng iba. Maging asin ng mundo, maging mabuting halimbawa ng pananampalataya sa araw-araw nating buhay. Napakagandang paalaala para sa bawat isa sa atin. Maging mabuti. Tila mas maganda kung ang ating pagiging magaling ay may halong pagiging mabuti. Sapagkat sa pagiging mabuting tagasunod ni Jesus, tiyak na tayo ay makatatanggap ng gantimpala. Bilang mga tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, makilala nawa tayo sa pagiging mabuting kapwa, mabuting tao, mabuting asawa, mabuting anak, mabuting Pilipino. At sa pagiging magaling at mabuti, madala nawa natin ang ating kapwa palapit kay Jesus. Hindi nawa tayo ang maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Hindi nawa tayo ang maging dahilan ng pagkalugmok ng ating kapwa. Bagkus, ang kabutihan ng ating puso at pagkatao ang aakay at maglalapit sa ating kapwa patungo kay Jesus. Ang kabutihan ng ating puso nawa ang ating maihandog kay Jesus. Sa huli, hindi man maalala ng lahat ang ating galing o talino, naranasan naman nila ang ating kabutihan. Maranasan nawa ng ating kapwa ang kabutihan ng Diyos dahil sa atin. Ngayong araw, sa harapan ng mahal na pong Jesus Nazareno, hingi natin ang grasya at biyaya na maging tapat na tagasunod niya. Hindi lang sa pananalita, kundi sa gawa. Tayo naway maging tunay na asin at liwanag ng sanlibutan upang nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama
para sa kaliwanagan ng ating isip at diwa, habang ating inilalahad sa Kanya ang mga pangangailangan ng hindi buo at hiwa-hiwalay na daigdig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, umaasa kami sa iyo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang banal na sambayanan ng Diyos, naway manatiling matatag sa pakikibaka laban sa iba't ibang kasamaan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang lahat ng mga tao, naway patuloy na magsumikap sa pagharap sa mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga ari-arian, naway huwag nating hayaang umakay sa ating sakawalan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng lakas at kasiyahan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ang ating mga mahal na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Ipagdasal natin ang mga kabataan, nawa ay magkaroon sila ng lakas ng loob at tapang upang makatugon sa tawag ng Diyos sa bukasyon ng pagpapari o pagiging relihiyoso. Manalangin tayo. Ama, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Ama, humihingi ng katapangan sa pananampalataya ang bayang iyong tinawag na sumunod sa iyong anak, na inilalahad ang kanilang pangangailangan sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang, upang ikaw ngayon ay aming paglingkuran, hinihiling namin naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santa Teresita, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubiling ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng leminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o leminister. Sumunod po tayo. Katawan ni Kristo, aming tinatanggap, nagbibigay buhay kaligtasan ganap, dakilang kaloob na sa amin bigay. Tanda ng pag-ibig ng Diyos na buhay. O sakramentong banal,
nakahanga-hanga. Papurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal, nakahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. O sakramentong banal, nakahanga-hanga. Papurihan natin at lahat ng bansa o sakramentong banal, nakahanga-hanga. Tanggapin natin buhay niyang biyaya. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan na aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.